Hello, church and attendees. Ang date po ngayon ay June 16. Record ko po ang part 6 ng series or lecture series ng tungkol sa spiritual gifts. At bagamat part 6 ito, ang pag-aaralan po dito ay yung ika-4 na spiritual gift. So, natapos na i-discuss sa inyo ang unang 3, prophecy, teaching, and ministry. Bali, ang pang-4 ay yung gift of exhortation. Magsimula po tayo sa pamamagitan ng pananalangin. Dakilang Diyos, patnubayan niyo po ang pagpatalakay ng mga banal na salita mo po sa spiritual gifts at maging malinaw po nawa ang pagpapaliwanag upang ang sino man na interesado at makikinig ay matuto, makaunawa po nawa at pagpalain niyo po at tulungan niyo po patuloy sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ang spiritual gift ng bawat isa ng kasapi ng Eklesiya upang mapatatag po ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Bigyan niyo rin po ng karunungan ng iba na makatulong sa mga nahihirapan na tuklasin kung ano kanilang spiritual gifts. In Jesus' name, Amen. So, ang pag-aaral po natin ay patungkol sa gift of exhortation. So, ang main reference po natin ay Romans 12:8. Nasasaad po dyan sa text ang or he that exhorted on exhortation. So, yung part na yan ng Romans 12:8 ang tatalakayin ko sa inyo. Yung main verb natin dyan, yung exhorteth. Yung exhortation naman ay noun po yan. So yung exhorted na yan ay nagmula siya sa Greek word na parakaleo. Ang ibig sabihin to call near. Makikita yan na ginamit na sa New Testament 108 times. Ang pinakamarami ay sa Book of Acts 21 times. And then sumunod ang 2 Corinthians 18 times. So ibig sabihin ang pinaka-writers na gumamit po ng verb na ito ay si Luke ng Acts and then Paul ng 2 Corinthians. At yung verb na ito, doon din kinuha yung paraklesis na pag-translate sa King James, exhortation yun. So, ang ibig sabihin ng exhorteth or pag-exhort ay yung pagtawag mo sa another person, in the case ng church, halimbawa pastor to a member or member to another member, na ang intention mo is tatawagin mo siya para magbigay ka sa kanya ng mga salita tulad ng instructions, doctrines, pagsasaway, pagtatama, at marami pang iba. So, itong gift na ito is another work of mouth. Tulad siya ng prophecy and teaching. So, dalawa ng work of mouth and then isang work of hands, yung ministry. And then itong pangatlo na work of mouth ay exhortation. Ang kapartner nito, ang ka-pair ng Romans 12:8 na text ay yung Romans 12:12 para doon natin ma-derive kung ano ang expectations kapag ang gift mo ay exhortation. So ang sabi ng Apostle Paul sa Romans 12:12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. So, nahati ito sa tatlo na mga gawi o pag-uugali na pag sinama natin doon sa exhortation ay
makakapagpatibay po talaga sa church yan. So, ang expectation po pala kapag mayroon kang spiritual gift na exhortation ay, syempre number one, dapat nag-exhort talaga. Since word of mouth siya, so gagamitin niya ang bibig niya, plus yung puso niya na nagpo-possess nitong sumunod na tatlo. So, which is, number one, rejoicing in hope. So, ibig sabihin, ang may gift ng exhortation, nakakaangat siya sa iba, sa church na in the manner na mas puno siya ng pag-asa, hopeful siya. And dahil sa puno siya ng pag-asa, nagagawa niyang mag-rejoice o maging magalak sa kabila ng pangyayari o sitwasyon na ang mga karaniwang tao nawawala na ng pag-asa tulad ng kalamidad. Ang may gift of exhortation, nagagawa niya pa rin na magkaroon ng pag-asa, lalo na sa Panginoon. Kaya nagagawa niya pa rin maging matatag in the way na nagagawa niya pa rin maging magalak sa Panginoon para maipakita niya yung kagalakan niya sa iba na makaka-impluwensya din sa iba na tularan din siya o mapalakas din yung iba through sa may gift of exhortation. Another is patient in tribulation. So sa kabila ng mga paghihirap, dahil sa may pag-asa siya, hopeful siya, nagagawa niyang maging masaya and nagagawa niya maging patient. O ibig sabihin, mas nagiging matiisin siya. So nakakalamang, nakakaangat ang isang may gift of exhortation sa iba kasi mas nagiging matatag siya sa mga pagkakataon nga po na hindi kanais-nais. So yung iba o yung walang gift of exhortation, madi-discourage na, mag-quit na, magagalit na, makakapagbitaw na ng mga pananalita na hindi kaaya-aya, at mafo-frustrate na at marami pang iba. Pero may gift of exhortation, kikinang siya kasi siya yung naiiba sa kanyang puso at kanyang pag-uugali. And dahil sa hopeful siya at dahil sa matatag siya, nagtitiis siya sa kabila ng paghihirap, matatag din siya sa pananalangin. Continuing instant in prayer, ibig sabihin fervent siya sa pagpipray. So kalakasan din pala ng may gift of exhortation ang pananalangin. Hindi lang nakalakasan yung puno ng pag-asa, matiisin sa paghihirap, kundi yung matyaga, matatag siya sa pananalangin. So, kailangan ang isang Bible character, makitaan natin ang mga expectations na ito para natin mag-consider natin na maaaring ito ang gift niya, yung exhortation. So, bago tayo pumunta doon sa isang Bible character na sa tingin ko ay gift niya itong exhortation, ay may titingnan tayong dalawang talata na kung saan ay ginamit ni Apostle Paul ang parakaleo na sa context na pagpalakasin ng church. Kasi di ba yun naman ang purpose ng series na ito, malaman ng bawat member ang spiritual gift niya para magamit niya ito agad at ma-develop niya ito and magamit niya ito para sa ikatatatag ng katawan ng Panginoong Jesucristo, which is ang eklesiya nga or ang church. So, hindi mo aalamin yung gift para sa pansarili, kundi para ito maging kapaki-pakinabang sa paggawa mo para sa ikatatatag ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang katawan. So, yung text na ito, una ay ang Hebrews 3 verse 13. Ang sabi po dyan, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. So pag tinignan mo ang Hebrews chapter 3, ginamit niya ni Apostle yun sa context na
sa church na probably sa Jerusalem, mayroon ng mga matitigas ang puso dahil sa kasalanan na ang pinagkumpara niya nito ay yung sa panahon ni Moses, yung mga Hebrew people na nasa wilderness na kung saan marami sa kanila ay nasa kasalanan at patuloy silang nagpadaya sa kanilang mga maling puso hanggang sa tumigas na lang ito. So, sa mahabang taon na walang nag-e-exhort sa kanila, kaya tumigas na ito. By the time na pinabalik ng Panginoon si Moses sa Egypt para pamunuan sila, mga matitigas na ang mga puso nila. Kaya tinawag silang mga stiff-necked. So matigas ang puso dahil sa kasalanan. So anong nagagawa ng kasalanan daw? Pag paulit-ulit walang nagsasaway nito, wala raw nag-i-exhort. So ibig sabihin, in the context nito, ang pag-exhort po sa isa, malakas ka magsaway. Kasi hindi mo naman i-encourage ang isang tao kung siya ay guilty sa kasalanan. Ang kailangan niya, sawayin siya sa kasalanan. Ngayon, kapag nakita mo na tinanggap niya yung kasalanan, ang kailangan na niyang exhortation naman ay turuan mo siya o tulungan mo siya paano siya may tama. Hindi yung sawayin mo lang, tapos pababayaan mo na siya. Kung hindi niya alam paano niya itatama, so talagang babalik pa rin siya sa kasalanan. So, yan ang problema kapag sa bahay o kaya sa church o sa trabaho o sa eskwelahan, may kasalanan na pinababayaan lang, walang nagsasalita, walang nag-i-exhort. Kaya tuloy yung kasalanan, sabi nga sa panahon na ito, normalize na lang, nagiging normal na lang. Ang ibig sabihin nun, matigas na yung puso sa mga kasalanan. So, ang alam naman dapat natin na tulad ng text na ito, ang kasalanan ay nakakapandaya talaga, nanlilin lang siya sa atin lahat. So kahit sino po, hindi exempted dyan. Pag may kasalanan, hindi natin in-address, hindi natin tinalikdan, madadayaan tayo niyan at hanggang sa normal na lang sa atin yung paggawa noon. So kaya, sinasabi ni Apostle sa chapter 3 na dapat, in verse 12, makikita ninyo dyan, sinabihan niya yung audience niya, yung recipient niya, na probably church members ng Jerusalem City, na mag-ingat kayo mga kapatid. Basahin ko po sa Hebrews chapter 3 verse 12. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. So makikita ninyo dyan na una pala, bago nitong verse 13, sinabihan niya, mag-ingat kayo. Kasi kung mayroon dyan sa inyo na hindi naman pala naniniwala, so una, yung taong yun, masisira siya, tapos makakapansira din siya sa iba. Ngayon, paano makakasira sa iba? Na makahawaan siya ng unbelief, titigas din yung puso, and so yung isa, kung dati isa lang, magiging 2 o 3 o 4 o 5. So, buti na lang, nung si Hazel ay bago tumalikod, lingid sa kaalaman natin, ay kausap pala itong si Erica. So, buti na lang, hindi tumigas yung puso ni Erica sa kasalanan ni Hazel. So, kung tumigas yung puso niya, dalawa sana silang tumalikod sa Panginoon at sa church. Diba? Ngayon, independent naman siguro itong si Pinky kay Hazel kasi hindi naman sila magkasabay o hindi naman siguro sila nag-usap. So, parang kumbaga, iti-treat mo yan as dalawang evil hearts of unbelief. Wala nahawa si Pinky kasi wala naman sigurong kausap doon sa kanyang puso na yon. Ang tinatago niya sa church. So, sa present na kinakaharap na naman ng church, yung kasama sa bahay ni Abigail, tulad ng nanay niya, o tatay niya pa, o kapatid niya, i-apply natin.
Kung yung kasalanan hindi pa pinagsisisihan, hindi pa tinatama, mayroong application ito, Hebrews 3:12. Sasabihan ko rin yung mga kasama niya sa bahay, mag-ingat kayo mga kapatid. Kasi yung kasama ninyo na evil heart of unbelief, hindi tinatama, matigas yan. Ngayon, mga kahawa daw yan, titigas din kayo ng mga kasama niyan. So, yan ang danger. Kaya sa pagsulat ni Apostle Paul, maliban sa mag-ingat daw, sinabihan niya, maliban sa nag-iingat, siyempre sa pag-iingat, hindi naman makikita hindi kailangan yung pagsasalita kasi sa puso yun, iingatan mo. So, maliban daw doon, exhort dapat one another daily. So, ibig sabihin, hanggat kasama mo, yung mali ang puso, mali ang pananampalataya niya, di araw-arawin mo rin dapat siyang pagsasabihan. Araw-arawin mo i-check. Para bagang pasyente na confine sa hospital. Tapos, kailangan dalawin ng doktor niya araw-araw. Pagkatapos na gawin ang isang procedure para siya ay makarecover sana. Kasi kung pagkatapos ng procedure, pinabayaan na, wala nang nurse na tumitingin, wala nang doktor na tumitingin, paano kung mayroon pang problema? Kaya, pwedeng maabutan, patay na. So, ganun din po, sabi ni Apostle sa brethren, dapat pinagsasabihan ninyo. Kung mayroong pangmali ang puso, pagsabihan ninyo. Gano'n raw kadalas? Daily. Sa church ba magagawa yon? Hindi. Sa bahay magagawa? Opo. Kita nyo? So, kung nagtitipon ng church sa araw-araw, magagawa ito. Kailan mo raw gagawin yon? Tomorrow? Sabi dito, today. So, hindi yung gagawa ka kung kailan nangyari na yung krimen, nangyari na yung hindi ka nais-nais, hindi ka aya-aya, o kaya yung kung kailan maulit na naman yung mali. So, maging babala ito, na napapanahon po ito, siguro hindi ko alam kung maririnig ninyo ito, sa panahon na presente, pero sana ipagpatuloy ninyo ang series na ito. Dahil mahalaga po ito sa ikatatapag ng church. So, mapapansin nyo naman na hindi na siya regular na ipapalabas, hindi na siya regular na i-discuss kasi meron ng mga teachers na nagtuturo. So, ituring nyo na lang ito sanang lecture series ng missionary, ng pastor, na kung interesado kayo, kailangan yung pag-aralan. Total lecture po ito. So, another na text na nasa Hebrews pa rin ay yung Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, ganun din, related sa Hebrews chapter 3. Ito naman na Hebrews chapter 10. So, mahalaga yung nagtitipon, lalo na ang members. Now, mayroong mga hindi tapat sa pagtitipon, kaya sabi dito na Apostle, as the manner of some is. So, yung iba wala na, tumalikod na, yung iba hindi regular na magtipon. Now, ano ang sabi niya dito? Yung iba hindi nagtitipon, pero dapat exhorting one another. So, sino daw yung i-exhort mo? Yung hindi na nakikipagtipon, kailangan mong pagsasabihan. Lalo ngayon, madali na yan dahil sa teknolohiya. And another reason bakit kailangan gawin ng exhortation is you see the day approaching. So, papalapit ang araw, kasama dyan, papalapit ang pagtatapos ng panahon, ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. And so, napakahalaga daw pala ng exhortation sa isang church. Hebrews 3:13, kailangan daw pala ang exhortation para kung mayroong mali ang puso, hindi siya tumigas na gano'n, nananatili siyang gano'n.
hindi nakakahawa, kumbaga. So, yan ang expectation pala po pag may gift of exhortation ka. Mas ano ka, nandun ng tiyaga, nandun ng kalakasan mo na pagsabihan mo yung nasa kamalian, at kung nasa tama naman, yung makikigalak ka together sa kanya doon sa nasa tama. Rejoicing, sabi nga. Ngayon, kung mayroon namang kapatiran na naghihirap, hindi yung pababayaan mo. Ang may gift of exhortation, dadamayan mo rin siya. So, yung patient in tribulation, and then mananalangin kayo. So, ngayon, ang isang character sa Bible na probably ang kanyang gift of exhortation ang gift niya ay exhortation ay si Barnabas. Meron akong tatalakayin sa inyong 6 na ebidensya kung bakit si Barnabas ay may gift of exhortation. At yung most na text natin ay makikita sa Book of Acts. Una na dahilan, his gift was attached to his name. Sa pangalan pa lang niya ay inaando na agad yung exhortation. Ang text natin ay Acts 4:36. Acts 4:36, and Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus. So, taga-Cyprus daw po si Joseph Barnabas, pero isa siyang Levite, so ibig sabihin, Hebrew siya. So, remember, ang Cyprus is an island, and an island in the Mediterranean Sea, nearby, malapit sa Israel. Now, according sa text, ang first name niya Joseph, ang second name niya or ang surname niya Barnabas. Kaya Barnabas kasi ibig sabihin Bar-Nabas. Ang ibig sabihin ng Bar is son of, so ang pangalan ng tatay niya ay Nabas. Son of Nabas. So, si Joseph na anak ni Nabas. So, ganyan po ang Hebrew people or ang mga Hudyo ay ina-identify sila by the name of their father. Si Joseph ngayon na anak ni Nabas. Okay? So, ganyan din po ang sinundan ng mga Armenians. Identified by the name of the father. So, kaya laging buhay na buhay ang pangalan ng tatay. Hindi apelido ng tatay. Sa atin, iba apelido Apelido ang nabubuhay. So, Lester, Rakintan. Dala ko yung apelido ng tatay ko, hindi na ng nanay ko, Although dala ko pa rin, pero ang mas na-identify yung apelido ng tatay ko. Ngayon, pag namatay ako, wala akong anak. So, wala na, putol na doon. Okay? So, sa kanila, sa Hebrew, and then sa Armenians, halimbawa sa Armenians, pag ang pangalan ng tatay ay Gevorg. So, ang apelido niya ay Gevorgian. Halimbawa, ang full name is Stepan Gevorgian. Pag yan kasi ang ibig sabihin niyan, son of. So, kapareho dito sa English, bar. So, pag sinabing Gevorgian, ang ibig sabihin, may tatay yan na Gevorg. Or sa English, George. Now, hindi lagi po na ibig sabihin si Stepan, ang pangalan ng tatay niya is Gevorg. Kasi, remember, pinasa na yung apelido na yun. So, ibig sabihin, yung pinakauna, ang Gevorg talaga. Ninuno na yun. Okay? So, kung ang anak mo babae, mawawala na yun. Kasi kung maasawa na yun ng ibang apelido. Kaya lagi ang apelido ng Armenians nagtatapos sa yan. Yan, kasi son of. So, si Joseph Barnabas, ang interpretation ng Nabas dito ay consolation. So, kaya siya tinawag na Joseph na anak, son of consolation. Yung consolation dito ay
paraklesis, ibig sabihin exhortation. So another translation for this is si Joses ay anak of exhortation. So kumbaga, ang tatay niya ang exhortation talaga. Pero dahil sa dala-dala niya yung pangalan ng tatay niya, kaya nakalakip talaga sa kanyang pangalan pa rin ang exhortation. Joses, son of exhortation. O kaya, Joses Barnabas. Okay? So, kahit naman po sa Old Testament study, importante din na mapag-aralan kung anong meaning ng mga pangalan kasi pinapangalanan nila noon based kung ano ang una nilang nakita sa baby. Remember si Esau na kapatid ni Jacob? Nung pinanganak ni Rebecca, si Esau, si Jacob, nakita niya na si Esau ay color red. So, kaya pinangalanan na Esau. Kasi red-haired si Esau. Remember si Sarah, nung narinig niya yung kwentuhan ni Abraham sa kanang Diyos, dinalaw ng Panginoon si Abraham, si Sarah sa bahay. At sinabihan ng Panginoon, magkakaanak ka, Abraham. Natawa si Sarah, di ba? Anong ibig sabihin ng Isaac? Because I laughed. Bakit pinangalanan ni Sarah na Isaac? Kasi naalala niya na nung narinig niya yun, matanda na siya, 90 years old, tapos hindi naman siya nagkaanak, never, baog siya. Tapos biglang narinig niya magkakaanak. Siyempre, natural lang naman po na response lang yun ng katawan ng tao, matatawa. So, naalala niya yun, nung pinanganak niya, si Isaac, pinangalanan Isaac. Si Jesus. Bakit Jesus ang pangalan niya? Because ito ay nagmula doon sa Joshua or Jehovah saves. So bakit? Anong mission ni Jesus? Maging Savior. Kaya siya pumunta dito sa lupa noon. Hanggang ngayon siya ang Savior, hanggang sa hinaharap siya ang Savior. So, hindi pwedeng i-deny natin ang evidence na pinakita ng scriptures na si Barnabas ay exhortation. And lalo itong mapagtitibay itong first evidence by sa mga succeeding evidences. So ang tanong kasi niyan, yung expectations ba sa may gift of exhortation nakita kay Barnabas? So, for this study, bagamat ang first name niya is Joses, second niya lang ang Barnabas, gagamitin natin Barnabas because yun ang mas frequently used sa Book of Acts about this person. So again, the first evidence is yung gift niya na exhortation attached po doon sa pangalan niya. Particularly, pangalan ni papa niya or tatay niya. Second evidence, he endured hardship for the ministry's sake. Remember yung expectation? Ano yung expectation? Nag-exhort and then nagre-rejoice in hope, patient in tribulation. So kapag may paghihirap, ano yung kalakasan ng isang may gift of exhortation? Okay? So sa case ni Barnabas, Acts chapter 4 verse 37. So after mai-add siya sa church, having land sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. So ano ba yung nangyari sa panahon na ito? Gumawa ang Diyos through the Holy Spirit, napuspos ng banal na Espiritu yung church sa Jerusalem. Kaya yung mga audience na mga Hudyo rin ay nung sumampalataya, nagsisi, sila ay nagpabautismo, naidagdag sa church at sila rin ay napuspos ng banal na Espiritu. So, pinamuluhan sila ng banal na Espiritu, may isang pangangailangan noon, dumarami ang mga balok na kailangan talagang tulungan ng church. So, nagkaroon ng fellowship ang church na pinamunuan. Ano ang nag-unify sa kanila? The Holy Ghost.
So anong ginawa ng majority ng members? Isa doon si Barnabas. Si Barnabas daw may pag-aari siyang lupa. Binenta niya. Tapos yung kinabilihan, dinala niya ito sa mga apostles. So ipinagkatiwala niya sa mga apostles para magamit ito ng apostles sa ministry. Now, asan yung paghihirap dito? Siyempre, sacrifice. Biruin nyo, property mo, pero ikaw consider mo ito na hindi mo na property kasi dinevote mo ito buong buo sa ministry ng Lord's Church. So, nandoon yung sacrifice. Pag sinabi mo sacrifice, may hardship po yan. And doon sa hardship na yun, kung hindi ready magtiis itong si Barnabas, hindi niya ito magagawa. Kung hindi buong buo ang pag-asa niya sa Panginoon na ibabalik sa kanya ang blessing o higit pa sa kung ano ang give up niya, hindi niya magagawa po ito. So, tingnan nyo, hopeful siya. Implied dito na hopeful siya, kaya binigay niya. That was not the case sa mag-asawang Ananias and Sapphira. Hindi sila sold out sa pagbenta ng ari-arian at ibibigay lahat ng kinabilihan sa apostles. Kaya namatay sila pareho because nagsinungaling sila sa Holy Ghost and then nangupit sila. So yan ang second evidence. Ang third evidence, he helped build the new converts. So nung nagkaroon ng conversion sa Antioch City, sa bansang Syria, nabalitaan ng Jerusalem Church, pinadala ng church si Barnabas. Makikita ninyo yung patience niya sa paglalakbay, yung kasiyahan niya, nung makita niya yung biyaya ng Diyos doon sa mga bagong ligtas, at yung kanyang gawa ng pag-exhort sa mga bagong ligtas. Acts 11 verse 22 and 23. Sabi po, then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. And they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch, who, when he came and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. So, according dito sa text, pinadala si Barnabas. Ngayon, pag sinabi mong biyahe noon, pahirapan po talaga yan. Sobrang hirap because hindi lang po yan 45 minutes, hindi lang po yan 3 hours, kundi araw po ang binibilang yan. So, may paghihirap sa paglalakbay. Iiwanan mo yung comfortable place mo para sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, kalooban ng church. So, hindi naman po ipapadala si Barnabas kung hindi po tama ang kanyang espiritu, tama ang kanyang puso. So, since pinadala siya, so ibig sabihin, nag-endure siya. Naging patient siya sa pagbabiyahe. Now, we must realize this. Ang iba, ayaw magbiyahe kasi mahirap. Pero mali po yun. Lalo na po kung ang paglalakbay na yan is according po yan sa mandato ng Panginoon tulad ng mission work. So, yun nga pong comfortable na ngayon dahil ang mga sasakyan, aircon na at short trip na. Pero nakakapagod pa rin tulad ng pagbiyahe namin papunta dito, pabalik sa Pilipinas. Kasi from Dubai to Manila, 9 hours po yan dahil sa time difference. Kung walang time difference, 5 hours lang. Pero dahil sa 4 hours difference, nagiging 9 hours. Ngayon, yung from Yerevan naman to Dubai, more than 3 hours lang yan. So 9 plus, sabihin natin 4, 13 hours. Kaya lang, yung mahabang oras ng paghihintay sa airport sa Dubai bago magbiyahe papunta ng Manila. So naranasan po namin yan na
Minsan less than a day o kaya more than a day. Pero walang-wala po sa kalingkingan ng pinagdaanan ni Barnabas. I am sure of it because hindi po comfortable. Yung pong kulang lang kami ng tulog ay wala po yun sa pinagdaanan ng mga manggagawa ng Panginoon sa unang siglo. Yun po sila Apostle Paul, may ibang apostles, sila Barnabas, etc. So I strongly believe na kung hindi po siya patient sa tribulation, hindi po niya susundin ang pinagkasunduan ng church na siyang maging representative. Remember, hindi sa time na ito, hindi na pinapaalis ang mga apostles sa Jerusalem. So, kumbaga, hindi sila inisyo ng passport. No, dahil nga sa persecution laban sa church. So, pwede lang sila pumunta within Israel, but not outside Israel. So, kumbaga naban sila. So, anong strategy ng church? Yung magpadala ng equivalent nila o representative nila. Makikita ninyo dito sa text na, when he came and had seen the grace of God. You see? So, kung hopeful ang isang tao, positive, laging hoping na yung mga nabalitaan na converts, tunay na naligtas, hindi negative. So, kung hopeful nga naman si Barnabas na makita yung na tunay talagang ligtas, hahanapin niya agad ang grace of God. Gusto niya makita yon because ang paniniwala niya na ang Panginoon nagliligtas by His grace. Hindi dahil sa kung ano man ang mayroon na kagandahan sa tao. No. Naligtas tayo dahil sa Diyos yun lahat, hindi dahil sa kung ano man sa atin ang maganda. Okay? So, nakita yun ni Barnabas. Kaya nung nakita daw niya yung grace of God, naging glad siya. Glad is another synonym for pagiging joyful o pag-rejoice. So, again, kung wala siyang hope, hindi siya hopeful, wala rin po siyang rejoicing. Kung wala po siyang hope, wala siyang rejoicing, hindi siya magiging patient. Now, remember yung kanyang relative na si John Mark? Bakit after ng first mission trip sa Cyprus is nag-give up na, iniwanan na si Paul si Barnabas? Hindi niya gift yung exhortation. While Barnabas, uncle ni John Mark, nag-endure sa hardship together with Paul, si John Mark, during that time, wala po ng endurance. So, kaya, kumbaga, i-develop talaga yan. Pag alam mo na yung gift mo na exhortation, kailangan mo pala i-develop yung rejoicing in hope, patient in tribulation, and then yung fervent in prayer or continuing instant in prayer. Kaya, anong sunod na ginawa niya? In-exhort niya raw lahat ng bagong ligtas, probably the church also, na anong purpose ng pag-exhort daw niya? That they would cleave unto the Lord, na manatili sila sa Panginoon. Huwag nilang talikdan, hiwalayan, iwanan ang Panginoon. So, ang kailangan daw ng bagong ligtas, kailangan daw ng mga Kristiyano sa ibang lugar ay exhortation, work of mouth. You see? So, yung dumadalaw, yun ang nag-exhort. Yung ginalaw, yun ang na-exhort. Yung ini-exhort, yung nasa malayo. Yung nagdadaan ng hirap. Hindi po pwede na yung maghihintay ka para ikaw ang i-exhort or
bago ka pa mag-exhort, kailangan mo munang maunahan ka muna. So, yan ang problema. Kaya kung obserbahan ninyo, maraming mortality sa atin, sa churches, kasi kahit nagkikita-kita, kumakain sabay-sabay, nagtitipon sabay-sabay, ang problema, lacking in exhortations. So, hindi ko alam kung wala pa kasing may gift of exhortation, pero alam mo dapat ang Hebrews 10:25, ano ang purpose ng pagtitipon, na kailangan natin i-exhort, lalo na yung mga nangangailangan na ma-exhort. Kaya lagi naman na sinasabi ko sa inyo, ang problema talaga kapag hindi nagsasalita, malaki. Wag nating sisihin lang yung mga nagsitalikod, sisihin lang natin si Abby. Paano kung guilty ka rin sa hindi pag-exhort sa kanya? Ikaw ang kasama sa bahay niya, ikaw ang kasama sa church. Pwede kaya yon na nagkulang din tayo sa pag-exhort? Sabihin na nating nagtago yung tao sa kanyang kasalanan. Kasama ka sa bahay, hindi mo napansin? O baka nagbulag-bulagan ka lang? O baka alam mo na pero minaliit mo na naman? Kaya ito ay para doon sa mga kasama sa bahay ni Abby. Bakit nauulit-ulit lagi yung kasalanan? Sasabihin na naman natin, hindi naman talaga niya yung ginawa 2022. Ito, hindi ginawa itong taon na ito na lumaya si Abby at sumama sa isang lalaki. So, matibay ang ebidensya. Evil heart of unbelief yan. Bakit tumigas yan? Bakit tumabot sa ganyan yan? Maliban sa siya, evil heart of unbelief na nga eh. Paano mo pa paano niya maitatama? Kailangan ng outside para may tama. Ano sabi ni Paul sa Hebrews 3:13? I-exhort mo. Ano sabi sa Hebrews 10:25? I-exhort mo. Kaya nagtitipon. Yan ang problema. Kahit nag-uusap-usap sa church, hindi naman dinidiscern kung ano ang problem. Hindi tayo nagkukumustahan. Magkumustahan man, ang sagot natin, okay. Laging okay. Kaya kailangan natin na hindi po puro tayo, puro tayo turo. Kailangan mag-spend tayo ng time to each other. Kasi mapapansin ninyo, sa atin marami ang turo kasi pinatay niya sa Quezon City. Alam niyo po ba ang churches dito, nagtitipon po yan maximum na 3 times a week. Pero ang pagtitipon niya Sunday niyan, one Bible study lang. Okay? So, one Bible study. Now, yung pinupunta namin, kaibigan namin, na Bible study group, na mga umattend ay mga estudyante, may mga mapapansin po kami doon na mga estudyante na marami pong alam talaga sa Word of God. Okay? It doesn't mean, ang point ko is it doesn't mean na tayo 3 times tayo nagtuturo ng Bible on a Sunday, o kaya 2 times pa in the case sa Bakong, sa Bulusan, tapos may Wednesday, may prayer meeting, o Tuesday, o kaya Saturday. It doesn't mean na marami ka naririnig o marami kang tinuturo ay natapapatatag ang church. Another example ko sa inyo, bakit naman po yung dating deacon ng QC, nag-volunteer pa po yung deacon na yun, ipag-drive si Pastor Jed after lunch sa Pampanga. Buong family po sinasamahan si Pastor Jed. Bakit po nung tumalikod yung misis, dala-dala din po si Mister, nadayaan din po. Pag binilang mo, dumating yun sa punto na ang naririnig doon na Bible study nung dating deacon na yun is isa Wednesday,
Pag Sunday po, 3 hanggang 5. Kunin natin maximum, 6 times a week. Eh pag nag-CBMS pa, umaabot po ng 7 hanggang 8. 7 hanggang 8 Bible studies in a week, tapos tumalikod. You see, we cannot rely sa dami ng Bible study. Hindi ko po din sabi bawasan natin. Ang sinasabi ko po, kasi nakakaligtaan natin, we are all guilty of it, ang ministry of exhortation. Kaya kung ang gift mo is exhortation, mahalaga to build the church. Hindi po pwede na ang gift mo exhortation, pero ikaw yung numero unang maririnig ng church na laging wala ng pag-asa, laging negative. O kaya ikaw yung unang hindi makapagtiis, konting hirap, nagre-reklamo agad. Hindi mo gift ang exhortation. Hindi mo gift of exhortation kung hindi ka marunong mag-pray. Nakakalungkot na may miyembro na hindi marunong mag-pray. Sabihin na natin, hindi naturuan sa bahay, hindi tinuturuan sa bahay. Nakapartner niyo na ba si Luke? Hindi marunong mag-pray si Luke. You see? So, hindi natuturuan yun, kaya yung ganyan. I remember noon, lahat naman po tayo, nagsisimula tayo, we don't know how to pray. Pero kahit pa paano nagturo ang magulang sa akin. So, natuto ako kahit one sentence, 2 sentences, how to thank God dahil sa pagkain. And the more na nakikinig ako sa mga prayers ng tatay ko, ng ibang tao, nagkaka-idea ako kung paano mag-pray. So, ang problema, ibig sabihin, itong si Luke at iba pa, hindi nakikinig sa mga nagpe-pray. Puros naman po public prayer sa church natin eh. Ba't hindi marunong? Ay wala namang bobo, meron lang tamad, meron lang hindi nag-iintindi. So again, ang balik na naman yan sa magulang. Kasi paano ako mapaniwala na naligtas kung hindi marunong mag-pray? When I was 11 years old, na naligtas ako, nag-pray ako on my own. Wala naman nagturo na sa akin on what to pray and how to pray. So, isa po yun sa ebidensya na talagang sold out na ako sa panahon na yun. No? Gusto ko maligtas. 11 years old. Ilang taon na si CJ, ilang taon na ika na Luke, ikaw Ivy. Kung hindi kayo marunong na kausapin ng Panginoon, mahirap din yata sa inyo na kausapin ng ibang tao. So, yan po ang pangatlong ebidensya na makikitaan natin ng mga expectations ng may exhortation na andyan kay Barnabas. Pang-apat po na evidence, matagumpay niyang nakumbinsi, na-exhort niya si Saul, sumama sa kanya from Tarsus, pumunta ng Antioch para maglingkod sa church. Sabi sa Acts 11:25-26, then departed Barnabas to Tarsus. Bakit? Para hanapin si Saul. Now, kailan ba yung first time na na-meet ni Barnabas si Saul sa Jerusalem? From Damascus si Saul, bagong convert siya, bagong ligtas, may persecution agad, kaya umalis siya ng Damascus. Tinulungan siya ng church, so nagpunta siya sa Jerusalem, at tingnan niya doon, medyo negative ang tingin ng apostles sa kanya. Syempre, normal lang po yun. Si Saul yung public enemy ng church sa Jerusalem, tapos biglang babalik, papakilala, brother na po ako ninyo. Tumalikod na po ako. Paano kung mayroong iniisip na masama lang si Saul? Now, which of the church that time ang nakadiscern lang kay Saul?
yung sino sa kanila ang pinaka malaki ang pag-asa? Di ba si Barnabas lang? Kasi siya lang po ang nagpaliwanag sa church na ito si Saul, ibang tao na to nung dating pumapatay sa church, dating umuusig sa church. So kinumbinsi ni Barnabas yung church na si Saul ay nabago na. So nung nabalitaan ni Barnabas na nagpunta ng Tarsus si Saul, hinanap niya. Grabe talaga. Again, nagbiyahe na naman. Walang gadget, walang cellphone. Walang map na tulad sa atin. Walang convenience sa pagta-travel. You see? Nahanap niya ba? Oo, kasi may endurance siya eh. Patient siya sa hirap. So kahit wala naman tayong gift of exhortation, kailangan natin itong mga katangian ito. Hopeful dapat tayo para masaya pa rin tayo kahit may paghihirap o problema. Expect na natin ang paghihirap para maging patient. Nung nahanap niya, sabi sa text, he brought him unto Antioch. Sinong may dala kay Saul? Si Barnabas. Ano ibig sabihin nito? Malamang siyang pamasahe ng libre kay Saul. Siya nag-provide din ng pagkain, ng basic needs, yung tirahan para kay Saul. Now, bakit niya nagawa ito? Ibig sabihin, na-exhort niya si Saul na sumama sa kanya para maglingkod doon sa Antioch. Kaya dumating daw na lumipas ang 1 taon, nandun pa rin sila sa Antioch in Syria. Sino-sino ang kasama? With the church. Anong ginawa nila doon? And taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. This Antioch city, is in the country of Syria. Kaya nandito rin po yung panglimang ebidensya. Nasa verse 26. He also ministered as a church teacher together with Saul. So, ibig sabihin, pag may gift of exhortation, magiging effective na teacher din. Kasi nga, work of mouth. Kaya di ba, nagtuturo ang may prophecy, may gift of teaching, may gift of exhortation. Kaya pag may gift of exhortation ka, i-consider mo ang ministry ng pagtuturo. Depende kung anong group. Yan, pwedeng bata, pwedeng kabataan, pwedeng matatanda. Basta teaching. Hindi natin alam kung anong hinandel ni Barnabas o ni Saul. Basta teacher sila ng Antioch City. Okay? So, this should give us an idea na kung ang gift mo exhortation, ano ang dapat na ginagawa mo sa church. Bibig talaga po. So, mali ka po kung gift mo ito, pero tahimik ka. Hindi mo matutulungan sarili mo, hindi mo matutulungan ng Church ni Jesus. So, for a year, for more than a year, probably, nandun sila sa Antioch, si Barnabas, and nag-work siya as teacher. Nakumbinsin niya si Saul kasi gift niya of exhorting. And ang last na evidence, sabi ko kanina 6, ang last na evidence ay hindi lang isang point ito, kundi magkakadugtong ng mga pangyayari para mag-come up tayo with yung last evidence. So, remember, ang pang-anim na ebidensya. Remember, magkasama for the first mission trip ni Saul saka ni Barnabas. Sila talaga lagi. Barnabas and Saul pa nga lagi. Barnabas and Saul. So, makikita natin dito na may compatibility ang may gift of prophecy and exhortation. In the case of Barnabas and Saul, compatible sila.
But dumating ang punto na kailangan nila maghiwalay. Because iba yung naging strength ng prophecy at ng strength ng exhortation. So, makikita natin yun doon sa paghihiwalay ni Barnabas and ni Saul. Tingnan natin ang Acts 12 verse 26, 25. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry, and took with them John, whose surname was Mark. So in Acts 11, nasa Antioch na sila, and then nabalita ng Antioch Church na may pangangailangan ang Jerusalem dahil sa nagkaroon ng tagutom. So nag-decide ang church na magpadala ng tulong. Ang representative ng church si Barnabas, si Saul. So kilala na si Barnabas na matiisin sa hirap ng biyahe, papunta at pabalik. Kilala na rin siya na positibong tao, hopeful, at masayahin dahil sa hopeful. And matatag sa pananalangin. Tulad ng pinanalangin niya na sa church ng Antioch na manatili sila sa Panginoon. So imagine ninyo na may Barnabas sa church sa Antioch. Kaya laging na i-exhort yung church na yon na manatili sa Panginoon. Kaya tingnan ninyo, di ba sila ang first church na nagpadala ng missionaries abroad? Okay? Nagpadala, ang pinakaunang church na nagpadala ng missionaries ay Galilee. Nagpadala si Jesus ng mga men by pairs, pero within Israel lang. Naalala ninyo yung 6 pairs ng apostles, 12 apostles, 6 pairs. Maliban sa 6 pairs na yun, mayroong 35 pairs, the 70 disciples na pinadala din ni Jesus. So makikita ninyo, dapat hindi lang yung apostles ang missionary. Lalabas, yung Galilee Church, missionary-minded. Kasi 35 plus 6, there are at least 41 pairs of men na nag-mission. 41. Ngayon, ang mga churches, 1. 1 pair or no pair at all. Alin ang mas maraming population? Noon o ngayon? Ngayon. Alin dapat ang mas maraming pagpapadala? Noon o ngayon? Ngayon. Proportionate lamang. Mas maraming population ngayon. Dapat mas marami sana missionaries. Pero hindi po mathematical ang basis eh. Tunay talaga kasi na konti lang ang maniniwala sa Panginoon. Kaya konti lang ang sumusunod din. Konti din lang ang faithful sa church. Kahit maraming naligtas, pero hindi lahat faithful. So kaya, according sa text po na ito, Acts 12, so after ng mission trip nila to Jerusalem, bumalik sila. Natapos na nila yung ministry nila ng pagdala ng tulong. Now, before sila bumalik sa Antioch, kinuha nila si John Mark. Si John, ang surname ay Mark. So, anong ibig sabihin nitong text na to? Kung successfully nilang na-complete yung ministry, ibig sabihin, compatible yung gifts na prophecy and yung exhortation. Now, ano ang tendency or kailan ito pwedeng magkaroon ng strife or hidwaan? Mapapansin ninyo, nagkaroon ng hidwaan because of John Mark. Okay? Nung sila lang dalawa, okay sila. Prophecy and exhortation. Now, kapag mayroong may third party na mali ang ginawa, doon na po magkakaiba ang treatment ng prophecy at ng mayroong exhortation, which I will show you dito. So still on the sixth evidence, so compatible sila at pareho sila pinili ng banal na espiritu. Pagdating sa Acts 13 verse 1 to 2,
Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers. At sino itong prophets and teachers? As Barnabas, Simeon, Lucius of Cyrene, Manaen, Saul. At itong mga men na ito, they ministered to the Lord. The church ministered and they fasted. At ano ang sabi ng Holy Ghost while they were ministering, the men and the churches? Sabi ng Holy Ghost sa kanila, ihiwalay ninyo sa kanila, sa iba, si Barnabas, si Saul. Specifically para sa work na tinawag ko sila para doon. And that is to become missionaries. So, hindi lang nag-agree si Saul saka si Barnabas with each other. Hindi naman sasama si Saul kay Barnabas kundi siya nag-agree kay Barnabas. Ang Holy Ghost, kumbinsido, ang banal na Espiritu ng Diyos, kumbinsido rin na ang dalawang itong mag-work together. Kaya pinili ng Panginoon sila. So, pinapakita ko sa inyo dito na nagkakasundo itong dalawang gifts na ito. Now, next, Barnabas was hopeful for John Mark. Now, punta na tayo sa Acts 15:37. Ito na po yung chapter na kung saan nagkaroon na ng ibang partner, si Saul, si Silas na, si Paul, si Silas, and then si Barnabas, si John Mark. Sa chapter na ito, nagkahiwalay na silang dalawa. Bakit? Kasi pinili ni Barnabas na kunin pa rin, isama pa rin si John Mark. Pero si Apostle Paul, hindi na siya kumbinsido. Let me read ang decision ni Apostle Paul, Acts 15. So, sabi po dito sa verse 36, and some days after, Paul said unto Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do. Ang nagyaya na dalawin ang mga napuntaan nilang lugar na kung saan may mga churches na ay si Paul. Inaya niya si Barnabas. Ngayon, dahil sa compatibility nga nila at sa fellowship nila, sa pagkakaisa nila, talagang agree si Barnabas. Kaya lang, itong si Barnabas, according sa 37, gusto niyang isama si John Mark. Na dito na nagkaroon ng differences sila. Sabi sa 38, but Paul thought not good to take him with him. So ano ang isip na ni Paul dito? Hindi na maganda, hindi daw tama na si John Mark isama pa. Bakit? Kasi iniwan ni John Mark sila sa unang trip nila. So dahil doon, nagkaroon na sila ng banggaan. So kumbaga dati, parallel signs, nagkakasundo sila. Dumating sa punto, nag-converge sila, si Paul, si Barnabas. Pag-converge nila, nagbanggaan sila. Ang sunod niya, nag-cross paths na sila. So nagkaroon na sila ng intersection. Sila. Si Paul papunta doon, si Barnabas papunta doon. Now, alam naman ni Barnabas yung ginawa ni John Mark. Pero anong pwede natin makita dito? Considering ang gift niya is exhortation. Ibig sabihin nito, mas nandun yung pag-asa ni Barnabas na si John Mark magbago. Ang tingin ni Barnabas, na mapabago naman yan. Madadala pa yan sa exhortation. Ang tingin ni Paul, delikado na ito. Uulitin na naman niya yung ginawa niya, maaalanganin na naman tayo. So gusto ko lang makita ninyo, pag may gift of exhortation, ano ang tendency niya na maiba siya sa may gift of prophecy o kaya sa iba pa. Lalo na kapag may third party, may subject na nagkamali o nagkasala.
So, mula dito, nagkahiwalay na sila. So, dating compatible, pareho pinili ng Diyos, and eventually, dahil sa hopeful si Barnabas, si Paul hindi. Di bali magkaiwalay sila, pinili pa rin ni Barnabas na huwag iwanan si John Mark. Kaya, maliban doon, dahil pinili niya si John Mark, naging patient siya kay John Mark. Still in Acts 15, 37. Dahil sa kinuha niya si John Mark, so, ibig sabihin, ready siya. Para kay Barnabas, ready akong tsagaan ito si John Mark kahit paman pasaway. Basta puno ang pag-asa ko sa Panginoon na mababago ito. Kapag naligtas ito, mababago ito. And tsatsagaan ko kahit pabigat siya. Kaya sa mga may gift of exhortation, huwag tayo mapagod. Huwag kayo mapagod kasi kalakasan nyo yan dapat. At huwag kayong matakot magsalita sa church kasi wala naman dito sa dalawa po sinabi ng Bible na mali sila. Kasi pareho naman na mission nila nagtagumpay. Si Paul, sa second trip niya, kasama si Silas, nakahanap siya ng bagong disciple in Timothy, plus Titus, plus Luke. Dumami ang companions niya. Maraming churches na na-plant. Si Barnabas naman, hindi man kasing lawak ng naabot ni Paul, pero malinaw naman po si John Mark naka-recover na bago, naging kapaki-pakinabang kay Paul eventually. So, neither of them are wrong in their decisions. Pero factor kasi ang gift. Kaya sa church po, sa judgment, ang judgment ng tao ay maapektuhan ng kanyang gift. Kaya mahalaga talaga, brethren and attendees, alamin mo ang gift mo. Kasi yung gift ay nakakapagpalakas dapat ng church. So dito muna ako magtatapos ng part 6.